Simple lang maaari. Una, butasan ang mga bakanting container na tataniman at lagyan ito ng pinaghalong garden soil at compost saka magpunla. Dahan-dahan lamang ang pagdidilig habang maliliit pa ang mga gulay. Sa paabono naman mare, pwedeng gamitin ang mga nalantang dahon kung walang animal manure. At para maiwasan ang mga peste, panatilihing Ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagrerehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Amin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. Walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Kung anong Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga ka-agri-eskwela, ang ating mga magsasaka, extension workers, mga kabataan at mga pamilyang Pilipino na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato. Ang inyong eskwelahan sa radyo para sa ating mga bayaning magsasaka. Ako po si JL Oman ng ATI Region 12, ang inyong kaagapay at tagapaghatid ng makabuluhang kaalaman sa agrikultura tuwing umaga. Ang ating po programa ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Sa pamumuno ng ating butihing OIC Center Director, Dr. Jessie V. Baldea, katuwang ang PhilRice Midsayap Experiment Station, DARFO 12, at ang Provincial Government ng South Cotabato. Kalakip ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng South Cotabato. Kayo po ay napapakinggan sa Himpapawid sa 90.5 FM Good Vibes Radio, Coronadal City, at 98.1 News FM Radyo Bandera, Surala, South Cotabato. Para sa inyong mga mensahe, tanong o pagbati, i-text lamang po sa 0969-017-8136. At huwag kalimutang mag-text o mag-chat sa inyong mga SOA coordinators para sa inyong pong mga attendance. At ngayong araw, June 12, 2025, ipinagdiriwang natin
ang araw ng kalayaan. Ayan, maligayang araw ng kalayaan sa lahat ng Pilipino. Paki-comment naman sa ating comment section, Happy Independence Day o maligayang araw ng kalayaan. Ayan, naway patuloy tayong magsikap para sa isang malaya, masagana at makakalikasang Pilipinas, kung saan ang bawat magsasaka ay may dignidad at may kinabukasan. At bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Malamig nga aga, halin sa Barangay San Jose, Coronadal City, si Jacinta Serelia. Malamig nga umaga man, mga kasowa classmates, halin kay Sir Anthony Hermosora ng Libertad, Surala. Good morning sa tanan from Pots Mamantel, J. Doronio, Susan Morales. From Ma'am Ninita Lechoncito, Madhay, Happy Independence Day from New Lambunaw, Tantangan. Watching from Barangay Sarabia, si Ma'am Suraida Mapambokol. From New Cuyapo, Tantangan, si Ma'am Rebecca Casco. From New Lambunaw man, si Ma'am Lynn Lasanas. At from Pagalungan, Maguindanao del Sur, si Alfata Khalid. Yan. So, a viewer from Yuvaco, Sorala, si Ma'am Lilian Soliga. Good vibes sa mga ka-agri-eskwela. Yan, present today. Pa-shoutout po kay Ma'am Gemma Lasapin. And from Barangay Kibid, Norala, good morning kay Ma'am Inday Bayogos. And of course, good morning din kay Sir Ronald Pacol and kay Ma'am Paula Candido ng Opag, South Cotabato. Keep your comments coming at babasahin natin mamaya-maya, no? At tayo magpatuloy sa ating pong programa ngayong umaga dahil medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin. Hindi lang medyo, kundi talagang mahaba. Ngayong episode 4, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa Palay Check System. Ang gabay ng mga magsasaka para sa mas maayos, episyente at napapanahong teknolohiya sa pagpapalay. Yan, particular nating bibigyang pansin ang key checks number 4 to 6. Tatlong key checks naman po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang key check number 4, sapat na malulusog na punla. Key check number 5, tamang pamamahala sa sustansya. At key check number 6, tamang patubig. Upang gabayan tayo sa mas malalim pa na diskusyon, kasama natin ngayong umaga ang isa sa mga masisipag nating lingkod bayan at eksperto sa larangan ng agrikultura sa Agriculturist 1 ng South Cotabato Provincial Office or Office of the Provincial Agriculturist, at siya rin isang ganap na rice specialist. Mga kapalay, kasama po natin live na live sa ating himpilan, si Ginoong Michael Sebastian. Sir Mike, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan. Welcome po sa ating School on the Air program at batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, Sir JL, no? Unang-una, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa ETRTC TWIL for being part of this Call on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At isang masaganang umaga at isang maligayang araw ng kalayaan sa ating mga bayaning magsasaka at sa lahat ng nakikinig sa Good Vibes Radio Coronadal at sa Radio Bandera Surala at sa ating mga masugid na tagapagsubaybay sa ating via Facebook Live. Ayan. Umaga po sa lahat. Ayan, good morning sa iyo, Sir Mike. At simulan na natin ang ating talakayan sa key checks number 4 to 6.
Ayan, ready na ba ang ating mga kapalay? Pa-comment naman po ng ready na. Ready na. Okay. Simulan natin ang key check number 4, sufficient number of healthy seedlings. So ano nga ba ang kahalagahan ng sapat na malulusog na mga punla? Ayan, sige Sir Mike. Ngayong umaga, ipagpatuloy natin yung sa area management number 3, yung crop establishment o pagtatanim. Kahapon, tinalakay ni Sir Jason kahapon yung kitchik, yung sufficient number of healthy seedlings. So, ano nga ba healthy child or healthy children? Yes, yung mga anak natin. Alam kasi natin na ang palay ay may gaya ng tao, may buhay din. Yes. So, healthy children, gaya ng palay, ang healthy children ay nagagaling sa healthy parents. Para maging continuous yung kanilang pagiging healthy, we need to provide them home for shelter and allowing them to go into school for healthy mind. And then, continuous supply of nutritious food and water. Yes. At siyempre, nandyan din ang supply ng vitamins and medicine. So, ano nga ba ang kahalagahan ng healthy seedlings? Ang healthy seedlings ay dapat nagtataglay ng mga iba't ibang characteristics. Ang healthy seedlings ay dapat nagtataglay ng healthy seedlings have short leaf sheaths, have good root system, and have uniform height and growth. Siyempre, dapat wala din siyang pest damage at walang symptoms ng nutrient deficiency. Ayun. Kung ang ating healthy seedlings ay natataglay ng ganyang karakteristik, of course, pag nilagay natin sa field, they can easily recover from transplanting shock. Higher survival rate produces a good canopy, more efficient in using inputs such as water, sunlight, and soil nutrients. At healthy seedlings does not acquire disease easily and recovers quickly. Yun. And then, have better potential for higher yield. Ayan, tanungin natin ng ating mga kapalay, Sir Michael, kung yung mga punlaban nila ay malulusog katulad ng mga binigay natin ng mga characteristics dito. Ayan, pakicomment naman po sa ating comment section. So ngayon naman po, Sir Michael, ano po ba ang assessment natin ngayon sa key check number 4, particularly itong transplanted rice natin? Sa ating assessment naman sa Kitchik 4, for our transplanted rice, una, gumamit ng not more than 40 kilograms of high quality seeds sa isang hektarya. Kada hektarya. Kada hektarya. Following a recommended seeding method. At transplanted 21-day-old seedlings or younger if manual transplanting. At 18-day-old seedlings naman kung mechanical. If mechanical. Lastly, insert optimum population density of 23 to 30 hills per square meter during dry season or 20 to 25 hills per square meter during wet season with at least one healthy seedlings on each hill and the population is uniform in the entire field. Ayan, so klaro sa atin ito, Sir Michael, gagamit na hindi lalagpas sa 40 kilos kada hektarya na ng high quality seed kapag kayo po'y nagtatransplant. So mamaya titingnan natin kung sapat ba ang 40 kilos sa isang hektarya. Tanungin natin ngayon ang ating mga kapalay, ang 40 kilos ba na binhi, na dekalidad na binhi ay sapat ba sa isang hektaryang palayan? So paki-comment po sa ating comment section. At ngayon naman na Sir Michael, ano yung iba't ibang recommendations natin para matulungan natin silang ma-achieve ang itong key check number 4 natin? Simulan natin sa pinakauna. Ang mga recommendation natin para maabot natin ang key check 4. Una, para sa transplanted rice, follow the recommended seeding rate. Age of seedlings, number of seedlings per hill, and ang ating planting distance. Sa ating seeding rate and seeding area, mayroon tayong dalawang method. Una sa manual method. Sa manual method, ang ating seeding rate, pwede tayong gumamit ng 100 grams per square meter for 400 square meter seed bed. Or 40 kilograms na quality seeds
sa isang hektarya. Sa ating mechanical method naman, sa tree method natin, pwede tayong gumamit ng 100 grams per tree for 300 trees per hectare. 163 for 250 trees per hectare or up to 40 kilograms per hectare. Kapag modified dapog o wet method, Sir Michael, ano naman yung seeding rate natin? Kapag modified with dapog method naman po, ang seeding rate natin ay 800 grams per square meter for 50 square meter seed bed or 1 kilogram per square meter for 40 meter seed bed or 40 kilograms pa rin sa isang hektarya. Ayun. So ngayon sir, nabanggit nga natin kanina na sapat na ang 40 kilos na high quality seed per hectare, no? So tingnan natin ang ating computation ngayon na Sir Michael kung talagang magiging sapat ba, no? Magkakaroon tayo ng math tawag niyan solution ngayon. So tingnan natin Sir Michael. Kapag meron tayong 1,000 grains, no, na ang timbang niya is about 22 grams. Yes, Sir JL, no. Para mapatunayan natin na sapat yung 40 kilograms na binhi sa isang hektarya, sundin natin yung recommended rate. Given 1,000 grains may timbang sila 22 grams. Yung 1,000 seeds in 22 grams, multiply lang natin sa 1,000 grams per kilogram. So, yung ating 1 kilogram natin ay binubuo ng 45,000 seeds. Yun. Yung 45,000 seeds naman sa ating 1 kilogram, i-multiply natin sa 40 kilos. 40 kilograms. So, meron tayong 1.8 million seeds. Sa 40 kilograms na. So, sabihin na lang natin na Sir Michael na meron tayong germination rate na 85%. Kasi high quality yung ginamit natin, certified ng BPI NSQCS. Oh, yes Sir JL. Yung tinalakay kapon sa Kitchik 1 na 85% at least or higit pa. Yung 1.8 million seeds natin, i-multiply lang natin sa 85%. Yung expected na mag-grow na seedlings natin is na mabubuhay. Mabubuhay is 1,530,000 seedlings. So, given sa ating area, makapagtanim tayo ng 250,000 hills per hectare. O sabihin natin, ang per hill natin na Sir Michael is nasa 3 seedlings. Ang per hills natin is pag nasa 3 seedlings, pag ginamit natin yung planting distance na 20 cm by 20 cm. So yung 250 hills per hectare, i-multiply lang natin sa 3 seedlings per hill. So sa kabuuang isang hektarya, so dapat mayroon tayong maitanim na 750,000 seedlings. Okay. So binawasan na natin ng 85% ang germination rate, no? So nabawas na tayo ng 15%, so nasa 1,530,000. So ang kailangan lang natin na nabanggit natin kanina sa 3 seedlings, sir, is 750,000. So meron tayong sobra na 780,000 each seedling. So klaro, 400 kilograms is more than enough for 40 kilograms. 40 kilograms. Ay talagang sobra-sobra na. Sobra sa isang hektarya. Ayan. So hopefully clear sa ating mga magpapalay ano po na hindi ibig sabihin na mas marami kang itatanim sa isang hektaryang papalayan ay mas marami din ang ating aanihin. So dapat sapat, no, ang sapat lang ang ating pong itatanim at ang 40 kilos ng palay ay talagang sapat na sa isang hektarya. At ngayon naman, Sir Michael, pag-uusapan natin yung karakteristik ng ideal seedbed area kapag mano-mano itatransplant po natin ang ating palay. Ano po ba yung iba't ibang characteristics nito? Yung iba't ibang karakteristik ng ating ideal seedbed para sa ating manual transplanting, dapat yung seedbed natin has no water source to ensure has water source to ensure sufficient water for seedling growth. May access sa ating patubig.
Yes, Sir Joel. With good drainage to avoid drowning germinated seeds that result in weak seedlings. Far from light sources at night to avoid insect pests. Kasi yung light, very attractant sa ating mga insect pests. Ayun, lalo na kapag gabi. Paggabi. No? Far from the habitat of rats and birds that eat seeds. Ayun. At importante din, hindi siya shaded. Preferably far from field with a history of pest infestation. Ayun. And then, ang pinakahuli, of course, dapat accessible. Accessible in all resources. Yes, in na. for seedling production. Okay, ngayon naman, sir, kung yun po ang ating karakteristik ng seedbed area, yung sa nursery area naman po natin, sir, sa mechanical transplanting, ano naman dapat nating i-consider? Sa good nursery naman po sa ating mechanical transplanting, dapat siyempre ganun pa rin. May source ng water to ensure sufficient water for seedling growth. Far from light source at night to avoid insect pest pa rin. Far from habitat of rats and birds that eat seeds. Can be protected from possible entry of rats, birds, and entry stray animals. And ganun pa rin, not shaded and simply accessible to our resources. Yun, pare-parehas lang halos ng mechanical at saka manual transplanting. Yes, Sir JL. Ano naman yung recommendations natin, sir, sa edad ng ating punla sa paglilipat tanim? Sa ating recommendation para maabot natin yung Kitchik 4, pangalawa sa edad ng ating seedlings. For manual transplanting, dapat yung ating seedlings ay nasa 18 to 21 days. Sa mechanical method naman po, sa tree method at saka modified with the POG method, yung ating seedlings ay dapat ay nasa 14 to 18 days. Paano, sir, kapag more than hindi mo nabalikan, na busy ka, nasa 25 days na yung punla mo, ano magiging mangyayari doon? Yung pwedeng mangyayari natin kapag nakalimutan natin yung recommended days for transplanting at na-overgrown yung ating mga seedlings, ang mangyayari, yung mga seedlings natin is mahina na yung resistensya nila to recover into transplanting shock or heat stress, yung mga stress na mangyayari sa field. At kapag mahirapan sila makarecover sa stress, ay of course mababawasan yung magiging pillars nila. Sige, sa tatlong recommendations natin, sir, ito naman ay pag-uusapan natin yung planting distance. Distansya natin. Sa number of seedlings per hill naman, ang planting distance, sa transplanting method natin, pwede tayong mag-transplant ng 2 to 3 seedlings per hills at a distance of 20 by 25 centimeter in dry season or wet season. Or 20 by 20 centimeter in dry season and wet season. Or 20 by 15 centimeter in dry season only. Paano naman, sir, kapag mechanical yung method natin? Kapag mechanical naman po, Sir GL, medyo marami-rami nito ang kailangan natin dito kasi kailangan natin ng 3 to 6 seedlings per hill. At a distance of 30 by 15 centimeter on wet season or dry season. And remember, proper planting distance can be achieved through straight row planting that follows uniform spacing between plants and allows for easier field operation such as rogging operation, fertilization, and weeding. So, mas mapapadali natin ang pagtanggal ng mga halo, pag-apply ng abono, at of course, pagtatanggal ng mga weeds natin. Sige, ngayon naman na Sir Michael, anong pwedeng tips na maibigay natin sa pamamahala ng mga punla po natin sa manual transplanting? Yung mga tips natin sa pamamahala ng mga punla sa ating manual transplanting. Una, mag-apply ng 4 to 10 kilograms complete fertilizer per 400 square meter seedbed area at 8 to 10 days after sowing. If seedlings still show yellowing, mag-add tayo ng 2 kilograms urea, may be applied 3 to 5 days before seedling polling. For zinc deficient soils naman po, mag-apply tayo ng 0.5 kilograms zinc sulfate per 400 square meter seedbed
or 40 kilograms in bred seeds if deficiency is mild, and 2 kilograms naman po 2 kilograms naman kung yung deficiency is severe at 7 to 10 days after sowing. To help loosen the soil and make pulling of seedlings easier with less root damage, maaari tayong maghalo ng 3 to 4 bags of carbonized rice hull during seedbed preparation and before leveling. Kung ang carbonized rice hull naman is hindi available, pwede tayong gumamit ng mga decomposed organic materials like dried animal manure or rice straw. And then, dapat natin tandaan, hindi natin dapat i-cut yung mga dahon ng seedlings natin before transplanting. Ang the cut area kasi ay maaring entry point ng mga disease-causing organism and puts additional stress on plants. Ayan, siguro dito sa South Cotabato walang gumagawa neto, sir? As far as I na-observe ko sa South Cotabato, parang wala naman nag-practice ng ganitong management yung kinakat yung dahon. Kasi noon, no, yung especially sa mga norte natin ng mga probinsya, may iilan na talagang kumbaga tradisyon na nila yung putulin yung leaves ng seedlings no bago ilipat tanim. Sige po, dumako naman tayo, Sir Michael, no, sa pangalawang recommendations natin para ma-achieve natin yung ating key check number 4. Ang second recommendation natin sa ating key check 4 is use seedlings from same seedbed to avoid uneven maturity. So, kung mayroong mga missing hills, sa pag-replanting, dapat tayo kukuha ng seedlings pa din sa seedbed na ginamit natin. Ayan. So, yun ay para sa mga paglilipat tanim natin or transplanted rice, Sir Michael. Ngayon naman, pag-usapan natin kasi yung halos lahat or not all naman, but most of our rice farmers dito ay ang gamit ay ang sabog tanim, no? Ano naman yung iba't ibang recommendations natin para dito? Sa sabog tanim naman po, Sir GL, dapat i-prepare natin yung field for seeding by following the land preparation recommendation outline in key check 2. Napag-usapan natin yan kahapon. Including construction of canalets, ensure saturated soil condition before seeding. And of course, follow the recommended seeding rate of not more than 40 kilograms per hectare for mechanized seeding and not more than 60 kilograms naman po for manual broadcast seeding. Ayan. Pangatlo naman? Pangatlo naman is sow pre-germinated seeds uniformly onto the field. And allot pre-germinated seeds for replanting by sowing near the dikes. Replant areas with missing plants diameter of 20 cm or higit pa as soon as possible but within 21 days after sowing para ma-achieve natin yung optimum plant density. Next is to protect germinating seeds from birds and rats by following the recommended pest management practices. Madi-discuss natin yan bukas. Then, suspend irrigation 7 to 14 days after sowing. Unless severe drought symptoms appear. Sobrang mainit. Then, attain 3 to 5 cm water level every irrigation time from early tillering until 1 to 2 weeks before harvest. But, except during flowering stage, with a 5 to 6 cm water level should be maintained. Kasi ang flowering stage is yan yung very critical stage ng palay natin. And then control weeds following integrated weed management practices during the early seeding stage. Yung sa output outcome naman po natin. Ayan. Ito yung mga kailangan nating gawin. Yes. Sir Michael, bago tayo dumako sa ating input output outcome, yung panghuling diskusyon natin for the key check number 4. Yes, may tanong lang si Ma'am Berlot Montaño. So ilang centimeter daw po ang recommended height ng seedling bago i-transplant kapag machine ang gamit? Kasi sabi niya, hindi daw basehan ang number of days kung taas ng punla ang basis, no? So,
May recommended height ba tayo ng ating mga seedlings bago ilipat tanim, Sir Michael? Yung ano kasi Sir GL, yung height ng seedlings, simply nag-vary din sa variety. Variety, ng rice. oo. Yung sa, aside from number of this, siyempre, gagamitin tayo ng visual observation din po. And then, based po natin din sa yung mga experience natin sa mga previous cropping seasons. Doon natin i-assist. Ayan, so kay Mama Montaño ay nakabase din sa iba't ibang variety na itatanim po natin. But highly recommended no sa mechanical na pagtatanim natin is nasa 14 to 18 days, no? Kapag tree method or modified wet dapog yung gagamitin natin, no? So hopefully ay na-clear yun sa inyo, Ma'am Montaño, no? So dumako naman tayo dito, sir, sa input-output outcome natin. So mga kailangan natin gawin, so follow the recommended seeding rate, age of seedling, number of seedlings per hill, planting distance, and then replanted missing hills. Sa wet direct seeded rice naman po, followed recommended land preparation, seeding rate, water management, and pest management. And then, same pa din po sa transplanted natin, replanting of missing plants. At ang output po natin na yan is yung ating key check, sufficient number of healthy seedlings. At ang ating outcome naman, o kahinatnan ng ating input, of course, high yield quantity and quality. High grain quality, increased profitability, and minimal negative effect on environment. Yun, tapos na nating matalakay yung key check number 4 natin, no, sapat na malulusog na punta. Bago tayo dumako, Sir Michael, no, sa ating pong key check number 5, o itong sufficient nutrients during tillering, panicle initiation and flowering, no, or pamamahala ng sustansya po ng ating palayan. Narito muna ang ilan sa mga paalala. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaari makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower Totoo ba? Totoong-totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang
hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities, gaya na lamang ng thresher, dryer, at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, Paring Pido! Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. At tayo po ay nagbabalik sa ating pong programa, ang ating episode 4 ng School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At kasama pa rin po natin live na live si Sir Michael Sebastian ng OPAG South Cotabato. Ayan na, Sir Mike, ay patuloy na po natin pag-usapan itong kasunod na key check natin. Itong pamamahala ng sustansya sa ating pong palay. Gaano po ba kaimportante yung nutrient management? Yes, Sir JL, no? Yung key check number 5 naman natin po ay under sa management area number 5, yung pamamahala sa sustansya. Yung sa key check natin, sinasabi dito na sufficient nutrients during tillering, panicle initiation, and flowering. So, sa key check na ito, pag-usapan naman natin yung sustansyang pataba. So, sa sustansyang pataba, mayroon tayong nutrient and facts or katotohanan sa sustansya. Una, plant needs nutrients to grow and become productive. Then, nutrient availability is influenced by actual soil nutrient content, applied fertilizer, and biological activities. Proper nutrient management improve crops growth and yield, and rice plant grow and respond better to fertilizer when there is more sunlight. So, sa lahat ng nutrients elements, rice plant need more nitrogen, phosphorus, potassium, zinc, and sulfur to their observed limiting status in Philippine lowland soils. Ayan. So, yun yung macronutrients natin na kailangan, lalo na itong NPK, sir, na talagang pinakakailangan ng ating pong mga palay. So, ngayon na, sir, bakit nga ba kailangan ng palay ng abono o fertilizers? Kailangan ng palay ang fertilizer o abono. Because fertilizer fill the gap between what the crop needs and what is currently present in the soil, irrigation water, and air, yung tinatawag natin na indigenous nutrient supply. So kung makikita natin dito sa illustration, sa bandang ilalim, ang ating indigenous nutrient supply dito na readily available sa ating palay ay makita natin sa soil and water. Ito yung ating mga soil organic matter, yung mga crop residues natin, yung hinalo natin sa lupa during fallow period, at siyempre yung mga biological activities ng ating mga microorganism. Ayun. So ibig sabihin, sir, ito yung mga present, no? Yes, sir. Na mga sa lupa natin na ina-uptake ng ating pong palay. So, yes, kailangan natin na i-fill ang gap no, na kulang. So, kaya nag-o-augment tayo ng abono sa kanila. So, ngayon naman, sir, ano naman yung importansya ng key check, sir, kapag kulang, sakto lang, o sobra yung paggamit natin ng ating abono? Kapag insufficient or kulang kasi yung na-apply nating abono, Sir GL, ang mangyayari sa ating palay ay magiging slow growth siya, less tillers and panicles, kaunti yung spikelets, at magaan yung timbang ng kanilang grain. Pag sufficient naman, magkaroon siya ng better and uniform growth and development in terms of tillers, panicles, and grains. And attainment of potential yield o ang target yield natin, Sir GL. Paano naman kapag sobra-sobra, sir? Kapag sobra naman, Sir GL, hindi naman maganda yung kahinatnan kasi maging susceptible siya into pest damage. Prone to lodging kapag nasobrahan kasi sa sobrang taba, naging malambot yung ating palay. And less efficient in
nutrient utilization, at magkakos ng pollution. Okay. So ngayon naman sir, sa assessment ng key check number 5, ano man yung dapat nating pakakatandaan? Ang dapat nating pakatandaan sa ating key check 5 ay dapat wala siyang symptoms ng nutrient deficiency or toxicity during tillering, panicle initiation, and flowering. At dapat maabot natin ang at least 300 panicles per square meter kung transplanted rice, or at least 350 panicle per square meter naman po kung wheat direct seeded rice naman or sabong tanim at dosage. Okay. So, ito may illustration tayo. Pasadahan lang natin ng saglit. Ano ba ibig sabihin nitong illustration natin sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, Sir Mike? Ang ibig sabihin nitong illustration natin is in every stage ng every phase or growth stage ng palay natin ay mayroon siyang angkop na nutrients or elements na dapat i-apply natin. Gaya rin ng tao. Gaya din ng tao. From infants to adults, iba-iba din yung angkop na pagkain na dapat natin ibibigay sa kanila. Sige. So, dumako tayo sa recommendations. Sir, ano yung pinakauna nating pwedeng maibigay na recommendation sa ating mga kapalay? Una, know the actual needs of rice crop in terms of nutrient element, amount, and timing of application, o yung tinatawag natin na EAT. Yan. So sa lahat ng ating mga kapalay, paki-comment naman po ng EAT, no? Right element, right amount, and right timing of application. Ayan. So paano natin masisiguro, sir, na tama yung element, amount, at timing natin? Maaari tayong gumamit ng mga diagnostic tools natin or decision support tools for appropriate fertilizer recommendation. Meron dito yung mga pre-season magagamit natin sa pre-season. Ito yung MOIT techniques or -1 element techniques, rice crop manager or rice crop manager advisory services, or itong soil analysis or soil test kit. Sa season naman po natin, during season, pwede tayong gumamit ng leaf color chart. Ayun, or LCC. Or Ayan, sa LCC app. mga taga-palay po natin, nakagamit na po ba kayo ng LCC na tinatawag po natin, no? That's a leaf color chart, no, na ginagamit natin. So, importante din na Sir Michael, ano po, ay yung regular na monitoring natin sa ating field para makita natin yung ating pong mga nutrient deficiencies or sobra. Sige sir, so dumako naman tayo sa mga tips, no, para nabanggit nga natin yung monitoring, no. Sa visual diagnosis natin, ano po ba yung dapat nating bigyang pansin? Sa visual diagnosis naman po, sa pag-assess ng nutrient deficiency, dapat nating pagkatandaan yung mga yung mga nutrients natin, no, na mga macro, no, mga macro and micronutrients. So, titingnan natin dito sa ating illustration na kapag nasa upper leaves natin, no, kung nagmamanifest yung mga ganong symptoms, maaari kulang siya sa zinc, calcium, copper, iron, boron, sulfur, or manganese. At sa mga lower leaves naman, ito yung mga macronutrients natin, no, like nitrogen, phosphorus, potassium, and magnesium. Yes, sir. Ayan, so for our number 3 na recommendations naman, no, for our key check number 3, obtain fertilizer recommendation from other reliable sources. Ayun. O, mayroon tayo natawag na rice balance fertilization strategy. Oo. So, i-balance natin ang ating application ng fertilizer, no? So, sa pangalawang recommendation, no, na pag-usapan nga natin itong EAT or right element, no, amount and timing. So, ano po ba yung ibig sabihin nitong recommendations natin? For example, sa letter E. Sa letter E po, ito yung ating yung tamang element or right element. Alamin natin yung tamang element na kailangan ng ating palay, giving the right nutrients, increase cost efficiency, and attainment of target yield. Then, alamin natin yung right amount of fertilizer to apply. Yes. Dahil kung sobra, hindi naman siya maganda, or kulang, hindi pa rin po maganda. And then, alamin natin yung timing ng
application. Okay. Just is to increase efficiency in input cost and nutrient uptake. Yung hindi misasayang yung ating abono, kasi pag mag-apply natin is yun yung time na kailangan talaga siya ng ating palay. Ayan, pasadahan lang natin ng saglit itong mga macronutrients natin. Para saan ba yung nitrogen na nutrient natin, Sir Mike? Nitrogen, yan yung nag-promote ng rapid growth for increased plant height, tiller number, and leaf size. Also promotes number of panicles per hill, number of spikelet per hill, per panicle, green protein content, and percentage of field spikelets. Paano naman, sir, natin malalaman kung kulang sa nitrogen, no, or sobra sa nitrogen ng ating palay? Kung kulang sa nitrogen, ma-observe natin yung mga kakaunting mga tiller, na gillowing of leaves. Kapag sobra naman siya, ma-observe natin yung sobrang katangkaran niya in terms of height, at sobrang pag hinawakan natin ay medyo malambot siya, which is pag nasobrahan sa taba, malambot, naging pronto lodging naman yung ating palay. Ayun. So ano naman yung pwede nating gawin, sir, no, sa right timing natin sa nitrogen? Anong pwede nating i-apply na abono, or di ka anong pwede nating gamitin na nutrient management tool? Yung pwede natin gamitin na nutrient diagnostic tools, pwede tayong gumamit ng MOIT techniques or LCC. LCC app. Kapag gumamit tayo ng LCC app, i-conduct natin first reading natin in 7 days after first fertilization. Then use every 7 days thereafter until early flowering. And apply nitrogen if 6 or more out of 10 leaves are below 4 transplanted rice, or 3 naman po pag direct with seeded. Direct with seeded. Okay. Kapag ano naman po yung importansya ng phosphorus, sir, as one of the macro elements natin sa palay? Ang function ng phosphorus natin is mainly for energy storage and transfer to promote and support photosynthesis, vigorous root development, tillering, development of reproductive organs, flowering, and ripening. Ayun, pag kulang naman, sir, yung phosphorus sa ating mga palay, ano naman yung deficiency nito? Ang deficiency method nito, ang symptoms nito ay stunted dark green plants with narrow short, very erect leaves, and greatly reduced tillering. Makita natin sa illustration. Then, maninipis yung kanyang mga stems, and retarded development, reduced number of leaves, panicles, and green per panicle. Ayun, so kapag napansin na natin, sir, na yun yung manifestation ng symptoms ng phosphorus, ano ba yung pwede nating gawin, no, for the right timing? Sa right timing, pwede tayong to determine the amount of phosphorus to apply, pwede tayong gumamit ng RCM, MOIT, or MOIT app, and other source of reliable information. Sa right timing naman po, if available, sa right timing, sa lahat ng recommendation sa lahat ng varieties, first application ng phosphorus, MOET, yung ating pwedeng gamitin, no? MOET yung pwede natin or RCM. Ayun. So, para naman, sir, sa panghuling macro elements natin, itong potassium, gaano ba kahalaga ang potassium sa ating palay? Potassium enhances photosynthesis, especially when there is low solar radiation, enhance root growth and plant vigor, accelerate uptake of other nutrients, improves tolerance of rice to adverse conditions such as insect pest and disease infestation, drought, and lodging. And also increases green size and weight, spikelets per panicle, and percent filled spikelets. Ano naman yung deficiency symptoms kapag kulang sa potassium ang ating palay? Kapag kulang sa potassium naman, Sir GL, ma-observe natin ating palay ay dark green plants with yellowish brown leaf margins. Dark brown necrotic spots first appear on the tip of older leaves. Older leaves, so yellowing follows, and parang A pattern siya, inverted V. Parang E-frame pattern siya, Sir GL. And progress downward if deficiency is not corrected. Okay. Potassium deficiency is often not detected because
its symptoms do not appear until later Later growth stages. na. Okay. Matured na yung palay bago natin ma-observe, Sir JL. Okay, so parehas pa rin sir ng ating phosphorus na pwede tayong gumamit ng RCM recommendations, no? Or ang ating MOET or MOET. Same pa din po yung sa phosphorus, Sir So JL. dumako na tayo sir sa tips, no, para mas magamit natin ng mainam, no, ang ating fertilizer. So unang-una dyan na ating pong tips. Ang unang tips ay incorporate granular and organic fertilizer into the soil for better absorption of nutrients and to avoid nutrient leaching and nutrient volatilization. Kasi yung disappearance or waste ng ating fertilizer kasi, Sir GL, is may tatlong klase yan. Upward, sideward, at saka downward. Yon. Split the application of nitrogen and potassium fertilizer to increase efficiency. Apply top dress granular in organic fertilizer at low water depth of 3 to 5 cm to reduce nitrogen volatilization. Yung sinabi kong upward disappearance. Nutrient runoff, yung sideward disappearance. Yes. And then leaching. Tatawag tayo leaching. Apply granular inorganic fertilizer during cooler time of the day to minimize nitrogen volatilization. Okay. Apply when the leaves have dried from new or rain to avoid leaf burning. Okay sir, ano pa yung ibang tips natin para mas magamit ng mainam ang ating pong fertilizer? Kapag nag-mix tayo ng fertilizer, mag-mix lang tayo those with the same granule size and ensure to apply on the field within the day to avoid kicking. Hindi siya So dapat pantay-pantay sir yung granule size, no, yes, ng ating pong abono kapag magmi-mix po tayo. Then incorporate farm residues from previous cropping season, yung nabanggit kahapon sa Kichik to fully decompose to enhance the indigenous nutrient supply of the soil and improve soil microbial activities. Then use farm-produced organic fertilizer in combination with an organic fertilizer to lower fertilizer cost. Ayan. So, dito na tayo, sir, sa input-output outcome natin. Mga dapat natin gawin, proper diagnosis of nutrient deficiency or toxicity, right elements from fertilizer use, right amount of fertilizer applied, and right timing of fertilizer application ay dapat sundin. Yung maging output natin is yung sinasabi sa Kichik natin, sufficient nutrient during tillering, paniclinization, and flowering. So, yung maging kahintat natin, high yield quantity and quality, high grain quality, increased profitability, negative effect on environment. Ayun. So, dumako tayo sa panghuling pag-uusapan natin ngayong umaga. Ayan na, nandito na tayo sa key check number 6 o pamamahala ng ating patubig sa ating palayan. And we have the key check statement dito, Sir Michael. Avoided stress caused by drought, no, or excessive water that could affect the growth and yield of the crop. So ngayon, ang katanungan natin, gaano ba kaimportante ang tubig para sa ating palay o para sa ating mga tao, no? Tanungin natin ang ating mga kapalay sa comment section, no? How important is water to you? Ayun. Ayan. So, Sir Michael, gaano po ba kaimportante ang tubig sa ating palayan? Napaka-importante ng tubig sa ating palayan, Sir GL, no? Kasi tawag natin na water, soil plant, atmosphere. So makita natin sa illustration, yung ugat ng ating tanim nag-absorb ng water sa lupa, and then tinatransport niya into different parts of plants, and then nagkaroon tayo ng physochemical processes. Yung nagre-release siya ng nag-absorb siya to ino-open niya yung kanyang stomata to absorb carbon dioxide. Yun yung kahalaga ng tubig. So ngayon, ano pa yung other importance nito sa ating pagpapalay, sir? Water dissolved nutrients reactant for photosynthesis and transport food to different parts of the plant, promote better nutrient uptake and correct some nutrient imbalances, and help ensure seed setting.
Ayun, so yun yung iba't ibang importansya ng tubig, no? Sa water management naman natin, Sir Michael. Water aids in proper seed germination and seedling emergence. Promotes seedling vigor, including crop growth and development, resulting in high yield. Promotes uniform maturity, resulting in high quality grains, and help control pests such as weeds, snails, insect pests, and diseases. And of course, sa land preparation natin, no, Sir Michael, talagang importante, no, yung tamang pamamahala ng tubig natin. At hindi lang sa farm, sa land prep, katulad na din ng fertilizer sa pag-apply ng abono, sa pagka-harvest, no. So, yun yung iba't ibang proper management, water management natin sa rice. Yes, Sir JL. Kasi pag na-manage natin yung tama ang tubig, maging efficient yung utilization ng fertilizer natin, yung inputs. So ngayon, kapag hindi natin properly na-manage, Sir Michael, no, yung ating patubig, ano po yung magiging mangyayari? Pag hindi natin na-utilize na-manage ng tama ang ating patubig, so hindi lamang economical na mga factors yung ko-contribute nito, katulad na rin ng lower yield, no, mababa yung magiging ani natin. Yes, sir. Like for example, sa mga rice paddies remain open during the rest period until the first irrigation time. Irrigation scheduled and guidelines are not strictly followed. Yung asynchronous planting practices, hindi nasunod yung synchronous yung ating pidging tray, maging result in the redirection of water flow from irrigation canal. And some farmers tend to apply or use more water than water is needed in their fields. Yung paddy to paddy irrigation o no ditches, ito din dahilan kung bakit naging magastos tayo sa tubig, Sir GL. Lalo na kapag zero paddy yung ating areas, yung halos lahat ng tubig ay mapupunta lamang dun sa mga medyo lower elevation. Lower area or lower elevation, no? So, isa pa sa mga concern natin, itong variable seasonal and geographic rainfall distribution. Yes, kasi merong ibang lugar na talagang mahaba yung dry season, no? So, meron naman iba na sobra-sobra yung tag-ulan, no? So, ibig sabihin, no, minsan yung kulang yung tubig dahil dry season at sobra naman yung tubig dahil wet season, no? Yes. Yun yung other mga issues and concerns natin, Sir Mike. So, ngayon din, no, ano pa yung iba't ibang issues and concerns natin, no, sa pagpapatubig? Increased frequency of occurrence of abnormal and extreme weather condition related to climate change. Yan po, Sir JL. Ayan, at hindi lamang yan, no, increased competition din sa ating mga domestic, industrial, and agricultural due to water scarcity. At mataas din yung ating cost ng irrigation development. At ilan po ba yung kailangan na tubig, Sir Michael? Natanong ito ni Sir Isagani noong second episode natin. So, ilang litro ba ng tubig ang kailangan para makapag-produce tayo ng 1 kilo ng bigas? Para makaproduce tayo ng 1 kilo ng bigas, kailangan natin ng 4,000 liter of water. Wow, that's 4,000. 20 4,000 grams of water. Pero pag na-manage natin siya ng mabuti, to produce 1 kilogram of rice or bigas, maka-consume lang tayo ng 2,600 to 3,400 liters of water. So, ibig sabihin, makakasave tayo dyan ng 15 to 35% water. Okay. O 7 drums, Sir JL. Okay. Sir Mike, paano kapag kulang yung ating tubig, sapat at sobra? Anong magiging mangyayari? Kapag kulang, Sir JL, ang mangyayari natin dyan is poor growth, reduced leaf area, reduced tillering. Kung tama-tama lang yung volume ng tubig, magkaroon siya ng better nutrient uptake. Okay. More soil nutrient availability, increased fertilizer efficiency, example, reduce
mabawasan natin yung Volatilization. mga disappearance ng ating Yes. fertilizer. More efficient crop management activities such as Yung pest management. Mas madali nating mapamamahala yung mga pest. Oh, yes, Sir JL. Madali natin i-manage yung Manage, oo. And pest then kapag diseases. sobra naman, Kapag sobra naman, Sir JL, magkaroon naman tayo ng nutrient imbalance. Yung, like for example, itong zinc deficiency or iron toxicity. Kasi, Sir JL, kasi lalo na sa mga lag area natin, yung hindi na walang exit yung tubig natin, nagiging deficiency si zinc zinc. dahil dito sa kay iron. Okay. So masobra yung iron, no? Yes, Sir JL. So other than that, no, kapag kulang, no, mababa din ang ating pong ani at mababa ang kalidad ng ating butil, no, o ating palay. Kapag tama naman, sir, sakto lang. Sakto lang, better yield, good plant vigor and robust growth, more efficient farm operation, yung paggamit ng mga farm machinery, and then less greenhouse gases. Emission, like for example, sa paggamit natin ng alternate wetting and drying. Yes. Katulad din yan, no, na kapag kulang, kapag sobra din ng ating tubig, no, mababa din yung ating yield kasi stunted yung growth ng ating, hindi siya makaka-take off ng growth niya, no, kasi nga nahihinder ito sa sobrang dami ng tubig. Yes, At of course, uneven yung maturity kasi for example, merong iba na nakafocus doon yung tubig, no, yung iba naman ay sakto lang, so hindi pantay-pantay yung maturity ng ating pong palay. So ano naman yung assessment natin para sa ating key check number 6? Assessment para assessment sa ating key check, dapat wala tayong makitang symptoms of water stress due to drought from seedling to dough green stage. Then dapat walang symptoms ng water stress due to excessive water aggression during tillering stage. Ayun. Ang mga recommendation naman natin para maabot ang ating key check 6, una, ensure observe proper land preparation such as maintenance of dikes and ditches, leveling and proper drainage. That is to ensure uniform distribution of water to facilitate terminal drainage. Okay, kapag wet direct seeded rice naman na Sir Mike. Pag wet direct seeded rice naman, suspend irrigation 7 to 14 days after sowing unless severe drought symptoms occur. Suspend irrigation to allow uniform seedling emergence and then flash irrigate once seedling have emerged. Ibig sabihin na stop muna sa ating irrigation, no, 7 to 14 days after tayo magsabog tanim. Pero kapag may dry season or drought symptoms, no, hayaan muna natin, sir. Yes, sir. Then consider texture of soil and weather condition when irrigating. Then supply water when the field is in saturated condition. Yung nakita natin nagabitag-bitag yung lupa. Okay. So ngayon naman, sir, paano naman natin malaman yung water level ng ating irrigation? Atin at 3 to 5 cm or centimeter water level every irrigation time. From tillering until 1 to 2 weeks before harvest. But except during the flowering stage when kailangan natin yung 5 to 7 cm water level should be maintained. Yan, kung wala silang ruler or panukat, ano ba yung pwedeng gawin nila? Kung wala silang dalang panukat, pwede natin gamitin yung ating hinalaki, Sir JL, no? Yung. Kasi so nasa 3 to 5 na nasa 3 cm to 5 cm yung level ng tubig. So ngayon naman, sir, kapag mag-aani ka na, kailan ka po mag-stop sa pagpapatubig ng ating pong palay? Mag-drain tayo ng water natin o mag-stop irrigation tayo 1 to 2 weeks before harvest. That is for uniform grain maturity, to help achieve the desired grain moisture content, para ma-facilitate ang harvest operation, and of course, para makakonserve tayo sa tubig. Paano naman, sir, kung hindi sapat yung patubig sa area ninyo? No, lalo na kapag dry season, ano ba yung pwede natin gawin? Kapag hindi sapat yung tubig natin sa ating area, pwede tayong mag-practice tayo ng irrigation water. Practice tayo or pwede tayong gumamit ng alternate wetting and drying. Or AWD.
Ayun, no? So, ito siya isang observation well, no? Para makita natin kung may tubig pa, sapat pa ba yung tubig natin, no? During those time na medyo kulang, no? At hindi enough yung ating pong patubig. So, bago tayo magtapos, Sir Mike, dumako tayo sa ating pong input, output, at outcome. Yung ating magiging input dito is ensure proper land preparation, follow the recommended water level and timing of irrigation, drain water or stop irrigation 1 to 2 weeks before harvest, and then practice controlled irrigation or EWD if water is scarce using yung kanina. Yes. Then, ang ating output nito is yung ating kichik, avoided stress caused by drought or excessive water natin yung that stress. could affect the growth and yield of the crop. yield of the crop. And then yung magiging outcome Yung magiging natin. outcome natin, Sir GL, siyempre, high yield, quantity, and quality, high grain quality, increased profitability, and then minimal negative effect on The environment. the environment. Ayan. So, dyan nagtatapos ang ating diskusyon. Medyo sobra tayo sa ating oras ngayong umaga. No? Pero talagang napaganda yung pag-uusap po natin, Sir Mike. Bago tayo po opisyal na magtapos sa ating episode ngayong umaga, ano po yung mensahe ninyo at mga practical tips po para sa ating mga kapalay in relation to ating napag-usapan na Kichek 3 to 6? Sir Mike, ano po yung mensahe ninyo sa ating po mga kapalay? Sa ating mga kapalay po, ang maging mensahe ko po pwedeng maiwan, sundin lang yung mga tamang recommendation sa lahat ng kichiks from kahapon na discussion, and then apply din natin yung ngayon na na-discuss natin po. Ayun, maraming salamat, Sir Mike, no? Sa pag-unlak ng ating pong imbitasyon sa Araw ng Kalayaan. Maraming salamat po sa malinaw at makabuluhang pagtatalakay. Muli paalala sa ating mga ka-agri-eskwela at mga kapalay, ang Palay Check System ay hindi lamang teknolohiya. Ito ay disiplina. Ito ay gabay sa bawat hakbang ng produksyon upang masiguro po natin ang mas mataas na ani, mas mababang gastos at mas magandang kita para sa ating mga magsasaka. Para sa inyong mga tanong, komento, huwag makatubiling mag-text sa ating official text line 0969-017-8136. At para sa mga karagdagang kaalaman, bisitahin ang ating Facebook group, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System, at website, SOA RBIP's website. At happy birthday sa mga ka-agri-eskwela natin na nagdidiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Naway patuloy kayong pagpalain ng masaganang ani at magandang kalusugan. At para bukas sa ating episode 5, makakasama natin si Ma'am Marites Gumbao, ang Agriculturist 1 ng OPAG South Cotabato, para pag-usapan ang pamamahala ng peste, harvest at post-harvest management. Wala na po tayong sapat na oras, hindi ko po mababasa lahat ng mga comments po ninyo. Ngunit maraming salamat sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong episode ngayong araw. Sa ngalan po ng ating ATI National Director Engineer Remelin Recotera, Deputy Director Antonieta Arceo, ISDOIC Chief Ma'am Pamela Mapala. Sa ngalan rin po ng ating South Cotabato Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist Dr. Raul D. Teves, ATI RTC 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea, PhilRice Mid-Sayap Director Dr. Saylila Abdullah, DARFO 12 Regional Executive Director Roberto Toto Perales. Ako po si JL Oman, ang inyong kaagri-eskwela na nagpapaalala, basta may alam, may anit kita ang magsasaka. Maligayang araw ng kalayaan at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Ilang
Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basihan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. O, bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na akong maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono ng mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan.
Kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan.